Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Ako po si Mike, na mula pa sa liblib na baryo ng Balagbag, dito sa probinsya ng Batangas. Isa rin ako sa mga karamihang tao na hindi naniniwala sa tinatawag nilang aswang. Namulat ako sa larangan ng siyensya. Kaya naman, wala sa isip ko ang mga bagay na may kinalaman sa mga hindi pangkaraniwang mga nilalang. Dahil para sa akin, pawang mga katang-isip lamang ang mga yan. Katulad ng mga nagdaang mga araw, kadalasan ay maaga akong gumigising upang mag-ehersisyo. Nagja-jogging ako dito sa aming baryo. Sa lugar namin, paikot-ikot lang ako dito tuwing umaga upang ikondisyon ang aking katawan sapagkat inihahanda ko ang aking sarili sa pagsali ko sa isang basketball team. Habang binabaybay ko ang kalye ng Kawayanan, ay may napansin akong mga bagong muka na nun ko lamang nakita. Nagbababa sila ng mga gamit mula sa tricycle at pinapasok naman sa lumang bahay nila na ilang metro lamang din ang layo mula dito. Maliit lamang ang aming barangay. Kaya naman halos magkakakilala at sa ulo na namin ang mukha ng bawat isa. Kaya naman, madali lamang naming nalalaman kung may bagong dating man sa aming lugar. Upang magbigay galang sa mga panauhin ng baryo namin, ay binati ko ang mga ito ng magandang umaga. Nag-alok din ako ng tulong. Ngunit mabilis naman nila itong tinanggihan. Tatlo silang magkakasama. Isang lalaki at dalawang babae na sa tingin ko ay isang pamilya. Unang kita ko pa lamang sa kanila ay kakaiba na ang aking pakiramdam. Kakaibang kanilang mga tingin. Nakangiti sila. Ngunit halata namang peke ang mga ito. Iba ang nakapintas sa kanilang mga mukha kaysa sa tunay nilang nararamdaman. At hindi ako kahapon ipinanganak upang hindi ko yun mahalata at maramdaman. Hindi ko na lamang pinansin ang mga bagong dating at nagpatuloy na lamang ako sa aking pagtakbo. Nawaglit na rin naman yun sa aking isipan, lalo na't naging abala ako sa aking trabaho. Nag-part-time kasi ako sa isang restaurant bilang barista upang makaipon para sa susunod na pasukan. Parte rin kasi yan ng aking kurso na HRM. Kaya naman, madali lamang akong nakahanap ng trabaho na pasok sa aking kakayahan. Nagdaan ng mga araw at wala akong ibang ginawa kung hindi ang nakasanayan ko na lamang din na gawin sa araw-araw. At tuluyan nang nawala sa aking isipan ang tungkol sa mag-anak na bagong dating na yun.
Ngunit isang araw, habang naglalakad ako pa uwi, ay may narinig akong balita na umiikot sa buong baryo. May bago raw bukas na kainan at napakasarap daw ng mga pagkain dun. At dahil sa may pagkamarites din ako, ay hindi ko na napigilan ng sarili upang sumagap ng balita. Nagtungo ako sa tindahan ni Aling Osang upang makinig ng kwentuhan ng mga tambay. Siyempre, upang hindi tayo mahalatang tsismoso, ay bumili naman ako ng isang soft drink. Ang bagong bukas pala na kainan ay yung lumang bahay na nasa kawayanan. Iyon nung nakita akong mga bagong dating na mag-anak nung nakaraang araw. Inayos pala ng mga ito ang bahay at ginawang kainan. Kinabukasan din ng araw na yun ay ang opisyal na pagbubukas ng kainan daw. Imbitado ang lahat upang kumain at makilahok sa pakulo nila na libreng kain sa unang araw ng pagbubukas. At dahil mga mukhang libre ang mga marites dito, ay isa rin ako sa nagpunta dun, kasama ang halos kalahati ng bilang ng aming baryo. Nasa labas pa lamang kami, ay malalanghap mo na ang mabangot halimuyak na niluluto nilang pagkain. Hindi tuloy namin mapigilan ang masabik at makakain na dahil na rin sa gutom. Ngunit walang nakakain ang araw na yun. Dahil isang matanda ang nagmamadaling nagpunta sa gitna at sa aming unahan lahat at nagsisigaw ng ubod ng lakas. Naging dahilan ng pagkagulat naming lahat. Huwag kayong kakain! Aswang ang mga ito! Karne ng taong ipapakain na sa inyo! Sigaw po ng matanda. Walang nakapagsalita sa aming lahat na naroroon dahil na rin sa gulat. Bigla ay umurong din ang aking gutom at napalitan ng pandidiri. Lahat kami ay nagreklamo at sinabing kalokohan lamang ang sinasabi ng matandang lalaki. Ngunit hindi talaga ito nagpaawat dahil sumigaw pa ito ng sumigaw hanggang sa hilahin na ito ng mga tanod palabas ng kainan. Sino bang matinong tao ang magpaparatang at sisigaw ng ganong karumal-dumal na bagay? Lahat tuloy kami na naroroon ay nagulo ang isip at nagdalawang isip din kung tutuloy ba sa pagkain o hindi. Hanggang sa dumating na nga ang mga pagkain at isa-isang hinain sa aming mga mesa. Umuusok ang sabaw ng karne. Talagang napakabango ng amoy nito. Talagang tutulo ang iyong laway dahil pa lamang sa linamnam ng amoy nito. Lalo pa ang nag-uumapaw na mga sangkap nito. At dahil nga sa nakakahilina nitong halimuyak, ay hindi na napigilan ng lahat na kumain. Sumubo na rin ako. At masasabi ko talagang sulit ang pagpunta ka rito dahil sa sarap. Nakakatatlong subo pa lamang ako nang may napansin ako sa kutsarang may sabaw na isusubo ko na sana. Parang may nakita akong maliit na bagay. Parang kaliskis ng isda. Ngunit mas malaki naman dun ng kaunti. Nagtaka ako dahil dun. Sa
sapagkat karne ang nakahain at hindi naman isda. Kaya naman, napaisip ako kung paano nagkaroon ng kaliskis sa putahe. Ipinagkibit-balikat ko na lamang yun at kumuha ng tissue upang dun ilagay ang kaliskis. Pagkatapos ay sumandok na muli ako at nagpatuloy sa pagkain. Ngunit hindi ko sinasadya na matapunan ng sabaw ang aking kaliwang kamay. May pagkagalaw-gaw din kasi ako minsan. Kaya naman natural lamang ito, lalo na kumakain ka ng masarap na pagkain. Kumuha muli ako ng tissue at pinunasan ang aking kaliwang kamay. Nilinis ko ng maigi sapagkat malagkit at ayaw kong mag-amoy ulam. Pati mga singit ng aking mga daliri ay pinunasan ko. Ngunit bigla na lamang akong natigilan nang napansin ko ang isang kuko. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat habang unti-unting pinoproseso ng aking utak ang lahat. Kasunod nun ay ang paghilab ng aking tiyan na para bang gusto ko nang ilabas ang lahat ng aking mga kinain. Naalala ko rin ang sinigaw ng matandang lalaki kanina na nagpadagdag ng kilabot sa akin. Bago pa ako makasigaw, ay may nauna na sa akin. Isang lalaki na may katandaan na rin ang biglang tumayo at saka itinapon ng bowl na may pagkain sa sahig. Doon ay nakita ng lahat ang karne na hugis liig ng manok. Ngunit mas maliit ang sukat kaysa doon. Napatayo na rin ako sa aking kinauupuan at itinapon ko na rin ang mangkok ng sabaw sa sahig. May daliri ang pagkain. At tama nga ako. Nakuko ang nakita ako sa sabaw kanina. Nasa puko ang aking bibig nang makaramdam ng pagduduwal. Napatakbo ako sa labas at doon ko isinuka ang lahat ng aking nakain. Hindi ako makapaniwala sa aking nakain. Sarap na sarap pa naman ako. Anong klaseng tao ba ang gagawa ng ganung bagay? Isa lamang ang pumasok sa aking isipan. Aswang. Totoo palang mga ito. Akala ko'y sa mga palabas lamang sa telebisyon at mga nobela lamang. Meron pala talagang sa totoong buhay. Nakakadiri. Hindi ako nakakain sa loob ng 2 araw. At puros gulay na rin ang pinabili ko sa aking mama. At hindi muna kami nagkarne ng halos ilang linggo. Ang bagong dating naman na pamilya ay bigla na lamang daw nawala. Lalo nung lumaganap sa buong baryo ang tungkol sa pagkain. Agad din namang umaksyon ang mga tanod sa aming lugar. Noong araw ding ay sinugod nila ang kainan. Ngunit wala na silang nadatnan sa lumang bahay. Tanging ang mga gamit lamang sa pagluluto ang nakita nila doon. May mga kaldero pang nakasalang sa apoy na may mga laman na iba't ibang putahe ng ulam na siguradong karne ng tao ang laman. Pagkatapos ng insidenteng yun, ay naghigpit ang barangay. Nagpatupad sila ng mga opisyal na pagbabantay sa bawat daang papasok. At ganun din sa palabas ng bayan, upang masiyasat ang bawat papasok at lalabas ng maliit naming baryo. Ayaw na naming maulit pa ang ganung pangyayari. Naging payapa at normal ang mga nagdaang araw. Ilang linggo nang nakakalipas
mula nang mawala na lamang na parang bula ang mga aswang. Ngunit hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Dahil ng linggo na bilog ang buwan, ay nabalot ng takot ang buong baryo nang may narinig kaming umalulong na mga aso. Hindi yun pangkaraniwan na aso lamang, sapagkat kakaibang tunog nito. Mas solido ang mga alulong na yun kaysa sa normal na mga aso. Mas mahahaba at mas malalalim na talagang makakapagpataas ng iyong balahibo. 2:00 yun ng madaling araw. Lahat ay nagising at nagulat. Nagtagal din ng ilang minuto ang mga alulong na hindi rin tumigil sa loob ng ilang araw. Siguro ay nagalit sa amin ang mga aswang dahil panibagong kilabot na naman ang naganap pagkatapos nun. Ngunit hindi rin naman kami magpapatalo. Bumuo ang barangay ng mga matatapang na grupo na roronda tuwing gabi at mahigpit na nagpatupad ng patakaran na magsarado na ng kabahayan pagpatak ng 6:00 ng gabi. Sinunod namin lahat ang bagong ordinansa at nakiisa rin ako sa mga bantay tanod na magpapanitiling ligtas ang baryo. Sumama ako sa pagroronda dahil hindi na biro ang bagong kilabot na ginawa nila nung araw na yun. Pagkatapos ng mga alulong, ay lumaganap naman sa buong baryo ang balita na may mga kumakatok sa kanilang mga bahay tuwing madaling araw. May nakikita na rin silang mga kakaibang nilalang na basta na lamang lilitaw sa may bintana. O kaya na may nahuhuling naninilip sa mga maliliit na butas ng mga pader o bubong. Isang gabi, ay isang malakas na sigaw ang gumimbal sa lahat. Kaagad naman kaming umaksyon at tumakbo papunta sa isang bahay. Dala-dala ang aming mga armas. Doon ay nakita namin ang isang maitim na nilalang na kasing laki lamang din ng tao. Mapupula ang mga mata nito at tumutulo ang malagkit na laway. "Uliin ang aswang!" sigaw ng mga tanod. Bagamat natatakot, ay kumilos kaming lahat upang sugurin ang aswang. Nagpaputok sila ng baril at may dumampot na mga bato at binato ang aswang. At meron ding may mga dala ng sibat. Dahil sa dami naming mga bantay tanod at sa pagtutulungan, ay nagawa namin ang imposible. Nahuli at nasugatan namin ang aswang. Tinali yun ng mga kasama namin at dinala sa maliit na kulungan sa barangay. Hindi na namin maintindihan kung paano namin nagawa ang bagay na yun. Dulot na rin siguro ng nag-uumapaw naming damdamin, ay hindi na namin naisip ang peligrong maaaring maidulot nun sa amin. Akala namin ay nakahuli na kami ng isang aswang. Ngunit nang balikan namin kinabukasan ng kulungan, ay isang aso lamang ang natagpuan namin sa loob. Lahat kami nagtaka sa nangyari. Ngunit nakakasigurado rin kaming naikulong namin ang aswang. At hindi nakatakas ang aswang. Bantay sarado ang barangay hall. At nakatali pa rin naman ang aso.
Dahil doon ay pinaliwanag ng matandang lalaki. Siya rin ang unang nagsabi na aswang ang mga dayo na yun. Na ang dahilan kung bakit aso nang nakita namin at hindi ang nahuli naming nilalang. Ang mga ito raw ay may kakayahan na makipagpalit ng anyo sa mga hayop, lalo na pag nahawakan nila at napaamon ng mga ito. Nakatakas na raw ang aswang at malamang daw ay malayo na ito. Nakakapanghinayang man. Ngunit mas mabuti na rin yun dahil kung aswang talaga ang nahuli namin, malamang daw ubos na kaming lahat sapagkat darating daw ang hukbo ng mga ito upang mailigtas ang isa sa kanila. Hindi naman na naulit ang insidenteng yun. Ngunit patuloy pa rin ang aming baryo sa pagpapatupad ng ordinansa kontra aswang upang makasiguro kami na wala na talagang makakapasok pa na ganung nilalang sa aming baryo. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Naway nagustuhan ninyo ang binahagi kong istorya. Ang tanging aral lamang siguro na makukuha dito ay ang huwag masyadong magtiwala sa iba. Lalo na kung hindi mo pa lubusang kilala. Nais ko lamang kong shout out si Ma'am Cecil Abanono, isa po nating silent listener. Ma'am, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Camelo Aroy. Sir, maraming salamat po. At kay Sir Adrian Ramos, Sir, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Arnaiz family, Jan's family. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Edwin Villena, dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Julius Corpus at kay Sir Bong Layug ng Candelaria, Zambales. Shoutout po. Nais ko lamang po i-shoutout si Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao, Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga-Sitio Badyang Tupol, Weste Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.